Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin, kung saan ang sabi po rito ay Robert Kiyosaki urges buying Bitcoin amid Fed criticism. Kaya yan, sabi po rito ay meron daw po kasing inilabas ang Fed na critic or criticism or hindi po magandang pahayag tungkol dito kay Bitcoin. Kaya ayan, ang kontra naman po ni Ginoong Robert Kiyosaki rito ay ayan, sabi niya rito ay nanghihikayat po siya na bumili lamang daw po tayo ng Bitcoin. Kaya ayan, kinokontra po niya yung inilabas na criticism ng Fed dito kay Bitcoin. At ayan, atin pong aalamin kung ano nga ba yung kanyang detalye na kanyang paliwanag dito kung bakit niya nasabi ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, meron na lamang po tayo ngayong 52 days. Ayan, 52 na araw na lamang ang natitira or nalalabi ay magaganap na po ang ating inaasahang Bitcoin halving event. Ayan po siya. Ang larawan naman po dito ay nakikita natin ay siya po si Ginoong Robert Kiyosaki, ang sikat po na author ng librong Rich Dad Poor Dad. Yan, Robert Kiyosaki, renowned author of Rich Dad Poor Dad and well-respected figure in financial education, has openly criticized the U.S. Federal Reserve or Fed while promoting Bitcoin, gold, and silver as preferable investment alternatives. Robert Kiyosaki, who has following of over 2 million on the platform X, previously known as Twitter, has been vocal about skepticism towards the U.S. central bank's policies, which he believes have detrimental effects on the economy and exacerbate wealth inequality. Kaya yan po si Ginoong Robert Kiyosaki. Yan, siya po ang sabi ko kanina ay siya po yung author ng sikat na librong Rich Dad Poor Dad. Isa po itong napakagandang libro na tungkol po sa financial education. Kaya pag gusto po ninyong matuto kung paano makapag-ipon, yan, or paano yumaman, ay yan, napakaganda po yung kanyang libro na ito. Yan, marami ka po talagang matututunan dyan. At ayan, dahil po dyan ay si Ginoong Robert Kiyosaki ay kilalang kilala po siya bilang isang financial education or educator at financial expert na rin. At saka financial advisor na rin po siya. At ayan, siya po ay naglabas naman ng kanyang criticism dito sa Fed, US Federal Reserve. Yan, habang kasabay po niyan ay prino-promote po niya ang Bitcoin, gold at saka silver, kung saan ito daw po yung mas preferred or mas magandang form of investment. Kaya yan, si Ginoong Robert Kiyosaki ay meron po siyang napakalaking following or mga followers dito sa platform na si X, ang dating Twitter. Higit nasa 2 million na po yung kanyang mga followers. Ayan, ibig sabihin ay talagang maraming rumerespeto at nagtitiwala po rito kay Ginoong Robert Kiyosaki. At ayan, matagal na po kasi itong si Ginoong Robert Kiyosaki na isa po siyang skeptic pagdating po sa mga policies ng mga US central banks. Kasi siya po ay naniniwala na yung mga patakaran ng US central banks ay meron pong hindi magandang epekto sa ekonomiya ng bansang US. At hindi daw po ito nakakatulong sa mga tao. At nagdudulot lamang daw po ng inequality sa wealth inequality, hindi pagkakapantay-pantay sa sa kanilang yaman.
Robert Kiyosaki stance on Bitcoin versus Federal Reserve. Robert Kiyosaki's recent communications have underscored his belief that Bitcoin is a more reliable asset than the trust placed in the Federal Reserve. On February 15, he expressed concern over the Fed's impact on the U.S. economy, stating that its actions have led to decline in the financial well-being of the poor and middle class while allegedly benefiting wealthy banking institutions. This critique comes amidst a backdrop of rising Bitcoin values, with the cryptocurrency experiencing an 8% increase over the past week, reaching $51,802. Kaya ayan po ang sinabi dito ni Ginoong Robert Kiyosaki against sa Federal Reserve. Yan, siya po ay naniniwala na si Bitcoin ay mas maaasahan daw po ito na form of investment kumpara sa pagtitiwala dito sa Federal Reserve ng bansang US. Ayan, meron pa siyang sinabi rito na ayon po sa kanya ay nakakabahala daw yung impact kasi ng Fed sa US economy, sapagkat ayon po ay Ginoong Robert Kiyosaki ay ito raw ay nagdudulot ng pagbagsak sa financial well-being o yung financial na kalagayan ng mga taong nasa poor at saka middle class. Ayan. Samantalang yung nagbe-benefit lamang dito ay yung talagang mayayaman. Kaya ayan yung kanyang pinakadahilan dito. Sabi, meron po siyang actual na tweet rito sa kanyang X account. Don't fight the Fed. I say F the Fed. Buy gold, silver, and Bitcoin. Kaya yan daman daw. Sabi niya ay para malabanan daw po na rin yung Fed, ay ang tanging paraan para labanan ito ay ang bumili ng ginto, silver at saka ang Bitcoin. The financial educator advises his followers to divert their attention from the Federal Reserve's activities and statements and consider Bitcoin a safer investment haven. This viewpoint aligns with a broader narrative among Bitcoin proponents who regard the digital currency as digital gold, a term that reflects its perceived value as a secure asset in uncertain economic times. Kaya ayan, itong si Ginoong Robert Kiyosaki ay pinapayuhan po niya lahat ng kanilang mga followers na yung kanilang atensyon ay ilagay na lamang nila dito kay Bitcoin, kung saan ay mas ligtas po ito na form of investment kumpara sa Federal Reserve. Ayan, market movements and Bitcoin's growth. Kiyosaki's prediction about Bitcoin's potential growth are informed by recent trends in the banking sector, where there's a noticeable shift from U.S. Treasuries towards gold, suggesting a future decrease in gold prices to below $1,200. This shift is anticipated further to fuel Bitcoin's ascent in the financial market. Additionally, the significant inflows of Bitcoin into spot exchange-traded funds, particularly those managed by BlackRock and Fidelity, have contributed to the cryptocurrency's rapid price increase. On a single day, these inflows reached a record high of $701 million, indicating strong investor confidence in Bitcoin. Ayan po ang kalagayan ni Bitcoin nitong mga nakalipas na araw. Ngayon ay nagkakaroon na po ng impact yung kanyang spot exchange traded fund o yung mga ETF. Ayan. Sapagkat malaki na po yung pumapasok na inflows ng funds sa mga asset managers na katulad po ni BlackRock at saka si Fidelity. Kaya yung pag-angat po yung naranasan na pag-angat ni Bitcoin nitong nakalipas lamang na araw ay ayon po sa mga eksperto ay dulot po yan ng inflows ng mga funds sa mga asset managers or mga ETF. The surge in Bitcoin's value is attributed to various factors, including its growing acceptance as a legitimate investment option and increasing interest from institutional investors. The substantial investments in Bitcoin by prominent ETF
testify to the currency's solidifying status in the investment world, further validating Kiyosaki's endorsement of Bitcoin as a viable alternative to traditional financial systems influenced by central bank policies. Kaya yan pong muli, si Ginoong Robert Kiyosaki ay nanghihikayat po na mag-invest ang lahat dito kay Bitcoin or gold at saka silver. Yan, kung saan ay mas maganda raw po itong form of investment kumpara sa pagtitiwala or pagbibigay ng tiwala kay Fed. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Maraming pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.